No? So, ayon dito sa 1 Timoteo, no? 1 Timoteo chapter 1 verse 9 to 10, no? Sinasabi dito, no, na ang kautusan or batas ng Diyos or batas, hindi ito ginawa para sa mga taong matutuwid or matuwid. Ginawa ito or binigay ito para sa mga taong suwail, mga taong murderer, pumapatay ng tao, mga taong magnanakaw, mga taong nakipagtalik sa kapwa babae, sa kapwa lalaki, at sa lahat ng mga tao no na sumusuway sa kautusan ng Panginoon or sa kalooban ng Panginoon, yung mga taong gumagawa ng kriminalidad, no. Lagi nating tatandaan na hindi ito ginawa para or binigay para sa mga tao matuwid, kundi para sa mga tao malapason or mga tao malapason. Maraming mga simbahan ngayon, no, na ang itinuturo ng kanilang mga leader ay patungkol dito sa batas na ito, na sinasabi nila na magiging matuwid sila sa pagsunod sa mga batas na ito. Lagi niyong tatandaan na ang tao nagiging matuwid by faith, hindi sa pagsunod sa mga batas na ito. Hindi ko sinasabi na hindi pala natin ito susundin, so papatay ako ng tao. Kung ang isang tao na mananatiling matuwid sa Panginoon, itong lahat ng bagay na ito, hindi niya ginagawa. Hindi niya ito ginagawa. Pero may mga tao pa rin na sinasabi o pinapakalat nila or pinapasigarbo or ano ba yung pinapasigarbo sa Tagalog, nung na sila ay matuwid dahil nga sinusunod nila ang lahat ng mga kautusan ito. Kung ang isang tao na namumuhay by faith in Christ, itong mga bagay na ito, iniiwasan niya ito. Pero kung may isang tao na sinasabi niya nung na namumuhay siya sa faith in Christ, by faith, tapos ginawa niya isang bagay, isa sa mga ito, nakikipagtalik siya, nangangalun niya, ang isang tao ay hindi siya namumuhay by faith, kundi under siya ng kasalanan, ilalim siya ng kasalanan, ilalim siya ng batas ng law, ng kautusan. Nasa sa ilalim, hindi siya nasa ilalim ng paniniwala or faith, kundi ilalim siya ng kasalanan, kasi ang kasalanan naging makapangyarihan yan dahil sa batas. Noong unang panahon, hindi pa natin alam kung ano ang kasalanan, kasi nga hindi pa ibinigay yung batas. So, dahil dito, ang kasalanan ay nagiging makapangyarihan at lumalamon sa mga tao dahil nga wala pang batas at hindi pa ito pinadala at binigay. Dahil dito, hindi natin alam na kasalanan pala ang pangangalunya. Kasi nga, hindi natin alam. Nung ibinigay ang kautusan at nagsasabi na huwag kang mangalunya, doon ang tao namamatay at yung kasalanan naman tumataas at naging makapangyarihan dahil nga sa batas na nagsasabing huwag kang mangangalunya at ikaw ay nagiging alipin sa pangangalunya. Pero salamat sa ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya tayo ay binuhay uli, tayo ay nalubog sa putikan, pero binangon niya tayo, kinuha niya tayo doon upang hindi tayo magiging ilalim sa kapangyarihan ng kasalanan at batas. Kung sinasabi mo na mamumuhay ka sa batas, ilalim ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang batas at nagiging makapangyarihan ang kasalanan ito dahil sa batas na nandito. Kung dito yung binabantayan mo, paano ka magiging matuwid? Nagiging binabantayan mo ito lagi, pero hindi mo binabantayan yung paniniwala mo, yung puso mo sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang tao hindi dapat nakapokus sa batas, kundi sa ating paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi itong lahat ng ito, itong batas na ito, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magpapatay, yan yung boundary ng mga tao. Yun yung pader na hindi ka dapat lumagpas na dyan.
Boundary yan. Invisible boundary. Kung tayo, namumuhay tayo sa kalooban, by faith in Christ, nandito tayo sa holiness, sa kanyang presensya, sa kanyang kalooban, hindi tayo lalagpas doon, hindi na tayo lumagpas doon sa boundary na yun kung saan makapangyarihan ang kasalanan. Kung ang isang tao nagnakaw, yung tao na yun lumawan or lumagpas na siya sa boundary ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung ang isang tao nagiging alipin or nagkagawa ng makasalanan, ang taong yan nagiging alipin sa kasalanan. Kasi ang lahat ng tao na gumagawa ng kasalanan, nagiging alipin sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya lagi nating babantayan. Kasi marami sa atin ng mga tao na mamumuhay dito sa holiness in Christ. And then, step naman dito uli sa pamumuhay sa makamundong bagay sa kamundo. Ganyan ang mangyayari sa atin. Dalawang mundo ang tinatahak ng tao. Kaya magiging mapagmatid tayo kung ano man yung desisyon na gagawin mo. Gawin mo at piliin mo yung mapakinabangan mo pagdating ng araw. Yung pagdating ng araw na magbubunga ng buhay na walang hanggan. Hindi yung magbubunga ng kamatayan at kaparusahan at kahihiyan. Kasi marami sa atin ngayon dito sa mundong ito, even mga Christians, sumasamba tayo sa Panginoon. Nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Pero, inatangkilik naman natin ang lahat ng mga bagay na ginagawa dito sa mundong ito. Pinapakinggan natin yung mga bagay na ginagawa sa mundong ito na walang ibang ginagawa kundi iligaw ka at linlangin ka sa kanilang mga makamundong ginagawa for the sake of money and fame. Yun yung habol nila, to destroy you. Ginagamit yan sila ni Satanas para iligaw ka, para babalik ka. Kaya nga sinasabi dito na pagsikapan nila na linlangin at iligaw ang mga tao na nalalaglagin ng Panginoon pagdating ng araw. Pero kung mamumuhay ka sa sinasabi dito sa kalooban ng ating Panginoon, sa salita ng Diyos, at susundin to natin, maiiwasan natin na tayo ay malilinlang at maligaw. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon kay Joshua, study, basahin mo ito, day and night, so you do not be deceived, so you would not be deceived, upang hindi tayong malinlang ni Satanas. Kasi ang mga mensahe ng Panginoon dito, ang mga nakasulat dito, nandito sinasabi kung ano ang mga sikreto ni Satanas. Kung paano niya ginagawa ang pagliligaw sa mga tao, kung anong kapangyarihan, anong mga diskarte niya, o anong mga sikreto niya sa ganitong paraan niya ililigaw ang tao, nililinlang ang tao. Kung itong mga bagay na ito ay makikita natin at mababantayan natin, makikita natin kung tayo ay iniligaw or nililinlang ni sa Satanas. Kung sa ganitong paraan, makakaiwas ka. Pero kung hindi mo babasahin ito, maraming mga tao dyan na patuloy na gumagawa sa mga kamalian na hindi nila alam na ang salita ng Panginoon ay kanilang tinatapakan. Na yung ginagawa pala nila, karumal-dumal sa hapaningin ng ating Panginoon, gaya nitong mga pagsisiksi, mga immorality, mga immoralidad na mga gawa, pinapakita sa mga content, nakabra at nakapanty, paglalagay ng maraming mga tattoo, pagsasalita ng mga immoral, mga movies ng mga immoral, sexual immorality, pinupuri yan ng mga tao na laglagunon. Sila yung pumupuri niyan. Pero kung ikaw ang isang tao ni Kristo, mamuhay ka ng matuwid. Iwasan mo itong bagay kung saan ang mga tao tinatahak ang daan patungo sa kamatayan at kaparusahan. Iwasan natin to kasi pagdating ng araw, makikita nyo ang diferensya ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos
at sa mga taong namumuhay sa immoralidad, namumuhay sa mga kasamaan dito sa mundo ito. Makikita niyo pagdating ng araw ang diferensya niya. Makikita niyo pagdating ng araw. Huwag mong idagdag yung sarili mo doon sa mga tao na nilalayo ng Diyos sa kanyang presensya. Itinapon niya doon sa basurahan, sa mga taong walang kabuluhan, sa mga puno na hindi namumunga ng mabuting bunga. Pinuputol niya yun at sinusunog sa apoy. Ganyan ang mangyayari pag ang isang tao hindi namumuhay sa kalooban ng Diyos. Itinatapon niya at inilalayo niya sa kanyang presensya. Hindi niya sinasama doon sa mga banal, yung mga marurumi. Kaya nga sinasabi dito sa kasulatan sa Revelation, sa kaharian ng Diyos, walang kahit isang tao man lang na karumal-dumal sa paningin ng Panginoon na nandoon. Sinisifarit niya ang mga karnero sa mga kambing, ang mga matuwid sa mga hindi matuwid, sa mga banal sa mga taong hindi banal na namumuhay sa kalikuan. So mag-ingat po tayo dito sa ating mga desisyon sa buhay. So hanggang dito na lang, maraming salamat.